Hindi matapos-tapos ang mga kontrobersyang kinakaharap ng 2025 national budget. Nitong weekend, inihayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang mga nadiskubre niya umanong blankong items sa inaprobahang bersyon ng Bicameral Conference Committee na 2025 General Appropriations Bill. Inihayag niya ito sa isang podcast kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Attorney Vic Rodriguez at dating Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Attorney Martin Delgado III. Natuklasan umano ito ni Congressman Ungab matapos pag-aralan ng ilang araw ang pirmadong Bicameral Conference Committee report. Ang Bicameral Conference Committee report ang reconciled version ng 2025 General Appropriations Bill ng Senado at Kongreso. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. Karamihan umano sa mga blankong items ay nakapaloob sa budget ng Department of Agriculture at unprogrammed appropriations. Ang mahigit 200 pahinang Bicameral Conference Committee report nakalathala sa Facebook page ni Davao City Mayor Baste Duterte. Gayon din ang sinisilip na blankong items na hindi maituturing na typographical, grammatical o printing error. Ayon sa kongresista na naging chairperson ng House Committee on Appropriations sa loob ng ilang taon, ngayon niya lang na-encounter ang ganitong blankong items sa isang Bicameral Conference Committee report. These are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko na blanco at saka pati na yun sa unprogrammed appropriations. Niratipikahan umano ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang depektibong Bicameral Conference Committee report. Defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang daming kulang na blanco that can be shown in the BICAM report at pirmado. Giit naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bunsod nito, maituturing ng invalid ang nilagdaang pambansang pondo ni PBBM. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Giit pa nito, kailangang iwasto ito o dapat maipaliwanag sa mga tao. Kung hindi, hihikayatin niya umano ang publikong umaksyon kaugnay nito. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or record the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Ganun lang naman, pinagsasayang ito kumang na to. Bukod sa mga sinasabing blankong items sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 General Appropriations Bill, kwene-question din ng mga kritiko sa 2025 national budget ang tinapyasang pondo ng Department of Education at zero government subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.